Good morning po. Sige po, let us welcome the presence of the Holy Spirit. Dear Lord, we thank you, O God, Father. Yes, Holy Spirit, we know you are here. You are here in the midst of us. Kahit na magkakahiwalay kami, kahit magkakaiba po ang aming oras, Panginoon. But by faith and by the Spirit na binigay niyo sa amin, and by the grace of God, we know that you are with us, Panginoon. When we thank you for the life again, we thank you. There is always new hope. There is always new strength na nanggagaling sa inyo. And Lord God, we thank you sa goodness mo, sa faithfulness mo sa aming buhay. Sa bawat isang narito, Panginoon, we thank you for blessing us this life. And we ask your guidance, Holy Spirit, sa buhay at sa buhay ni Pastor Paul as he's going to lead us today sa panibagong revelasyon na ibibigay niyo sa amin. So, Holy Spirit, we please take charge. We trust you everything. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Sister Babes. Sige po, allow me to share screen. Sige po. Okay. Pleasant Wednesday morning to each and everyone. Ang ating pong meditation or devotion for this day is entitled A Life Transformed. Okay. Na tayo naniniwala na ang Diyos ay hindi pa rin natatapos. Patuloy po siya sa kanyang gawain na bumabago ng buhay. Maging tayo man di ba? May awitin na tayo. Binabago mo ako araw-araw. Ibig sabihin, habang tayo po excuse me po, nandito pa sa sanglibutang ito, meron pang babaguhin at patuloy na babaguhin ang ating Diyos sa bawat araw sapagkat ang kaganapan po ng ating buhay ay masusumpungan lang po natin kapag tayo po ay nasa piling na ng ating Panginoon sapagkat nandun po yung fullness ng ating pong buhay. Okay? So, let's continue on with our meditation for this morning. Okay. Ang ating pong focus ay si tawag na mga Catholic Saint Augustine. Okay. So, siya po ay pinanganak noong November 13, year 354 sa isang bayan po ng Tagaste in Numidia, North Africa, na ngayon ay Algeria na po yung dating lugar na yon. Ang kanya pong mga magulang ay si Aurelius Augustinus, okay? At ay pinangalanan siya, okay? Yan po. Okay, pinangalanan siya ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama po ay si Patricius, okay? Na isa pong minor noble na walang ibang naisin sa buhay kundi si si Augustine ay may isang may culture, ibig sabihin may isaayos ang buhay, okay? At ang kanya pong devout pero domineering, sabihin talagang medyo tigasin ang kanyang nanay, si Monica, okay? At ang nais naman ni Monica, hindi lang siya maging cultured man, ibig sabihin maayos na buhay na lalaki, kundi nais na siya ay maging isang Kristiyano. So doon pa lang makikita na natin medyo magkaiba yung pananaw ng tatay niya at ng kanyang nanay. Bilang isang bata, okay, kabaligtaran po nung ninanais ng kanyang nanay o ng kanyang mommy o ng mother yung kanyang buhay. Okay? At siyempre, alam naman natin bilang mga magulang, kapag ka hindi maganda, siyempre madidismaya tayo. Okay? So, kasi po siya po ay isang magnanakaw at isang sinungaling. So, yun. Talaga nga naman, siyempre, yung mga magnanakaw, karaniwan, sinungaling. Kasi pag nahuli na, i-deny pa, hindi po ba? Okay? And at the age of 12, okay, siya po ay pinag-aral. Okay, una sa, sorry, hindi ko na nakapitalize yung Numidian City. Okay, Old Numidian City sa Madeira, then sa Carthage. Carthage, okay.
Sa mga panahong yon ay dinagdag pa niya doon sa kanyang pagiging sinungaling at magnanakaw, yung kanyang pagiging sexually promiscuous. Okay? O yan, sabi nga, catalog of sins. Pag sinabi nating catalog, ang haba na ng listahan, ano? At siya po ay nagkaroon ng isang ah, kasama sa buhay na kung saan siya po ay nagkaroon ng anak. Okay? Taking a mistress eh. Okay. Yan. Sa kabila po ng kanyang immoral na buhay, okay, sorry. Si Augustine po ay nag-excel academically. Ibig sabihin, matalino siya. Okay? So, makasalanan siya, sabihin na natin, pero matalino naman. Okay? At siya po ay naging isang Latin scholar at siya po ay nakapag-aral, okay, ng rhetoric at philosophy. Eventually po, siya ay po isang naging teacher ng rhetoric. So, religiously, okay, sorry, may mga hindi pala na-capitalize nung aking na-translate nung na-copy. Sige po. He was attracted to a sect of Manichaeans, okay? Na ang kanila po yung paniniwala ay sabay po na nag-exist okay, dito sa mundo ang dalawang kaharian. Ang kaharian ng kaliwanagan at ang kaharian ng kadiliman. Okay? Kasi kung titingnan nga natin, okay, we belong to the kingdom of God o kingdom of Jesus or the kingdom of the light, pero nagahari pa rin yung kingdom of darkness ng devil dito, dito sa mundo natin. So, kaya ito po, ibig sabihin, it will be an eternal struggle. Ibig sabihin, habang buhay, magkakaroon ka ng pakikipaglaban. Okay? Kasi mamimili ka talaga. Kung ikaw ay nasa biling ng kaharian ng kadiliman, siyempre kalaban mo yung kaliwanagan. Kapag ka nasa kaharian ka man ng kaliwanagan, siyempre kalaban mo yung kaharian ng kadiliman. Okay? Nung kanyang nanay na si Monica ay nalaman ito tungkol doon sa Manisian, okay, siya po ay pinalayas niya. Okay, so pinalayas. Kasi alam naman natin si Monica is a diehard Christian. So ibig sabihin, siya po ay nabubuhay sa kaharian ng kaliwanagan. So pinalayas si Augustine. Okay. Yung ambisyon ni Augustine ay nagdala sa kanya sa Roma noong 383 at sa Milan. Okay? Yung imperial capital. So si 384, siya po ay naging professor ng rhetoric doon. Doon po niya nakilala si Ambrose. Okay? Sorry po yung mga topographical error. Hindi ko alam bakit hindi nag-capitalize yung mga letters na yun. Okay? Ang bishop po ng Milan, challenge siya. Okay? Na para tingnan mo, okay? Pag-aralan mo yung Christianity. Okay? So, dumating po ang isang mainit na araw ng July 3, 86 na bumago sa buhay ni Agustin. Okay. Siya po ay nasa kanyang villa doon po sa Milan kasama po ang kanyang nanay at ang kanyang best friend na si Alipius. Ang araw pong iyon, sabi, Pontifian, ang African Christian, so isa po siyang Kristiyano Africano, pangalan po yan, hindi lang po na-capital yung mga letters, hindi ko na-review. Who was an officer of the imperial household, stopped for a visit. So binisita sila ni Pontitian. Okay? Habang sila po ay nag-uusap, dito naman nakakapitalize yung Pontitian. Okay? Kasi may dinampot na aklat si Pontitian na nakababalang doon sa lamesa. At nung nakita niya ito, siguro paghawak niya, nabasa niya, ito po ay yung epistle ni Paul, yung letter of Paul. Okay? So, alam naman natin kung ano nilalaman ng mga sulat ni Pablo. At dahil doon, pinakita na niya o kanya ay kinwento, okay, yung kanyang karanasan sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. At binanggit din niya doon sa kanyang pagkukwento kung paano ang dalawa sa kanyang mga kaibigan ay nagdesisyon na pumasok sa isang monastery. Okay, pagpapare, guro. At kung paano yung kanilang mga kasintahan ay naging mga Kristiyano rin.
na tinalaga yung kanilang buhay sa pagiging virgin. Okay? So, yun. So, kinuwento niya, dalawang kaibigan, pumasok ng monasteryo, pero yung kanilang mga asawa ay kasintahan na natiling virgin. Ibig sabihin, hindi na siguro sila nag-asawa. Nung narinig ito ni Agustin tungkol doon sa dalawang babae na natiling mga virgin, okay, yun ay tumimo sa kanyang kaloob-looban. Okay? Kumbaga tumarak sa kanyang puso. Okay? At doon yun na-realize na siya pula ay nalulung na at naging addict na sa sex. Okay? So, pumasok niya, paano niya mapalalaya yung kanyang sarili doon sa sabihin na nating kumunoy na kanyang kinalalagyan. Pagkatapos magkwento, at siyempre umalis na si Pontitian, si Augustine naman ay tumakbo doon sa kanilang bahay. Okay? At doon ay nagsisisi na siya kasi para bang pinagbaksakan na siya ng kanyang mga kasalanan. Okay? Sa kanyang kalagayang iyon, siya ay nagtago sa ilalim ng puno ng fig tree. At doon, siya ay nagbababol, yung parang nagbumubulong-bulong. Yan. Sabi, how long? Tomorrow and tomorrow. Why not now? Okay? So, yan yung narinig niya. Okay? Na mula sa isang tinig ng isang babae, okay? Na kumakanta ng awit na ang titig ay take up and read. Take up and read. Sabi niya, parang sinasabi kay Augustine, pulutin mo o kunin mo yan at basahin mo. Para kay Augustine, yung tinig na yon ay naging tinig ng Diyos para sa kanya. Siya ay tumayo, tumakbo, kinuha ang aklat na naglalaman ng mga sulat ni Pablo. At nung binubuksan niya yon, natutok ang kanyang mga mata sa Romans 13:13 to 14. Na ito po ang sinasabi. We should be decent and true in everything we do, so that everyone can approve of our behavior. Don't participate in wild parties and getting drunk, or in adultery and immoral living, or in fighting and jealousy. But let the Lord Jesus Christ take control of you, and don't think of ways to indulge your evil desire. So, ito yung pumukaw sa isipan, sa damdamin ni Pablo ay ni Augustine habang binabasa niya yung sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. At hindi nagtagal, sinulat po ni Augustine itong mga sulat na ito. Instantly as I reached the end of this, it was as if the light of peace was poured into my heart, and all the shades of doubt faded away. So talagang gano'n naman ang ginagawa ng salita ng Diyos, di ba? Kapag itinoon ka ng paningin, okay, o natuon ng paningin mo sa mga talatang nais ng Diyos na maging pangungusap niya sa iyo, ay mararamdaman natin. Para bang minsan, parang biglang nagkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso at isipan. May naramdaman tayong malamig na bagay. Depende sa pagkilos ng banal na spirito. Dali-dali siyang muwi sa bahay at sinabi niya sa kanyang nanay ang kanyang panalangin ay So parang sinabi niya, naging Kristiyano na ako. Ngayon bilang isang binagong tao, Agustin ay naging
obispo ng Hippo sa North Africa. Biruin nyo, isang makasalanan, binago ng Diyos. Okay, dinerecho na kagad obispo eh. Siyempre, dumaan siya sa pagiging pare. Okay? And the greatest theologian between Apostle Paul and John Calvin. So, nasa gitna siya. Okay? So, ibig sabihin, alam naman natin si Apostol Pablo, panahon ng bagong tipan, si John Calvin, later na yan eh. Okay? So, nasa gitna siya doon. Isang napakagaling, dakilang theologian, itong si Augustine. So, ito yung reflection natin. Okay? Ang buhay ni Augustine ay nabago, okay, mula sa isang buhay na makasalanan patungo sa isang buhay na itinalaga para sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga, ang tanong sa atin, kung tayo daw po ay Kristiyano, okay, may binago na pa ang Diyos sa buhay natin. Ano ba yung mga bagay na yon? Okay? Ngunit kung tayo po ay nasa daan pa lamang patungo sa pagiging Kristiyano, yan. Ano-ano yung mga pagbabago na nais natin na gawin ng Diyos sa ating mga buhay. So, nung binabasa ko to, sabi ko, ito ay devotion, definitely. So, i-consider din, okay, yung sabi, if you are still on the way to becoming a Christian. So, talaga naman eh, diba, tayo po ay patuloy na tumatakbo sa karera ng pagiging Kristiyano hanggang sa kahangganan ng ating buhay. Hindi kasi nga ibig sabihin, para sa akin po tinanggap mo na si Jesus Christ, pero that doesn't mean Kristiyano na tayo. Okay? 'Di ba? Kaya nga sabi ni Pablo sa Philippians, yung work out your salvation, na ibig sabihin, talagang nakikita yung pagbabago sa buhay natin hanggang tayo'y lubusang maging kalarawan ng ating Panginoon. Yun naman kasi ang pagiging Christian eh. Hindi lang yung na-born again, kundi yung talagang yung buhay natin binabago ng Diyos araw-araw. Diba sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isang bago ng nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao. So hindi po yun one click. Hindi yung parang magic tinanggap natin si Jesus Christ, ngayon, automatic, bago kagad tayo. Kaya alam naman natin yon, kahit hanggang ngayon, paminsan-minsan, nagkakasala pa rin tayo. So meron pa rin bagay na binabago ang Diyos sa buhay natin. So kaya nga sa ating pong buhay, napakaganda na maranasan natin na ang Diyos ay nasa business pa rin of changing lives. Even our lives, kaya nga being transformed from glory to glory to glory every day. Okay? Kasi alam naman natin may kahinaan pa rin tayo, may mga pagkukulang pa rin tayo, 'di ba? Sabi nga ni Pablo sa Romans chapter 7, okay, hindi daw niya maunawaan yung kanyang sarili kasi yung mga bagay na gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Yung mga bagay na ayaw niyang gawin, yun yung nagagawa niya. Sabi niya, kawawa naman ako. Okay? Kasi alam niya, meron palang ibang kapangyarihan na kumikilos sa kanyang katawan na taliwas o salungat sa kapangyarihan ng banal na spiritu na nasa kanyang buhay. So ganun din tayo mga kapatid. Kaya nga kasi alam naman natin, sabi rin sa sulat ni Pedro, na ang diablo ay katulad ng isang leon na umaali-aligid, umaatungal at naghahanap ng pagkakataon na tayo po ay silain. So kaya mga kapatid, sa ating pong buhay, ang greatest example natin, siyempre, si Pablo. Di naman natin pwede sabihin si Jesus Christ eh. Kasi talagang binago na si Jesus ng ating Panginoong Diyos. Noong ang banal na spirito ay sumakanya, alam natin wala siyang kasalanan. Pero si Pablo, di ba, pinapersecute niya mga Christians until he met our Lord on the way to Damascus. At doon talaga yung transformation niya. Kaya yung pananatili niya ng ilang araw kaya sa pangunguna o pagtuturo ni uh, Ananias, ay kalimutan ko na. Okay?
no, na siya ay tinuruan at nang sa ganon, mabago siya ng lubusan. Ganon din tayo po mga kapatid, kaya meron tayong Bible study, meron tayong mga care group, okay? Para patuloy at patuloy tayong baguhin ng Diyos araw-araw. Okay? So purihin po ang ating Panginoon. So ito po yung ating devotion ngayon. Still, uh, kalahating oras lang naman po yung nag-google natin. We still have 30 minutes. So, pwede dito na lang po tayo mag-sharing kaysa mag-breakout room. Kasi pag nag-breakout room, dalawa lang eh. So, pero kung dito, siguro, let's say 10 minutes or 15 minutes, let's share. Ano ba yung masasabi natin dito sa ating reflection ngayon? Nakita natin ang buhay ni o ni Augustine, kung paano mula sa isang makasalanan, binago ng Diyos. Ano naman po ang binago ng Diyos sa atin nung siya po ay ating na katagpo, tinanggap sa ating mga buhay bilang Panginoon. Ano pa yung kanyang binabago niya o ano pa yung mga bagay na binabago niya sa ating mga buhay sa mga sandaling ito. So ilan po, maraming salamat po. So anyone who would like to share can just pop up and share his or her reflection regarding po dito sa ating devotion or reflection for this wonderful day. Salamat po. Sige po. Meron po bang gustong mag-share? Okay, Pastor Rory, can you facilitate? Or Sige po. naka-highlights sino ba? Maraming pong salamat, Pastor Paul. Sige po. Sige po. Andito po tayo ngayon sa sharingan at magpapatotoo. No? Sabi nga po dito, if you are Christian, has God brought change in your life? What have they been? So, siguro lahat naman po tayo ay mayroong ginawa ang Diyos sa ating buhay. At ano yung ginawa ng ating Diyos sa pagiging Kristiyano. Tulad nga sinabi ni Pastor Paul, we are Christian going to perfection. Katulad ni Pablo na siyang pinibigyan ng diin na katulad niya hindi siya pagganap at dahil yung bagay na yun ay marami pa siyang nagagawang mali. Sino pong nais pong mag-umpisa? Siguro po magtatawag ako. Ano? Sige po. Kapatid na... Pangunahan ko na po. Sige po, Pastor Paul. Naiiya pa eh. Kasi yung tanong dito, ano ba yung mga bagay na binago na ng Diyos sa atin? O kaya sabihin natin, ano pa yung binabago ng Diyos? Okay. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos kasi meron po kasi akong dalawang apo na super bait. Okay. At kumisan sa kanilang kabaitan, napipilitan akong magtaas ng boses. Nagagalit ako. Kasi nga, especially kumisan, ganito, may Zoom ako, nandiyan sila sa harap ko, sa paligid ko, naglalaro. Sabi ko nga, may Zoom si Lolo. Okay? Pero isang bagay po ang binago ng Diyos sa akin. Sabi ko nga, na, yung self-control. Okay? Na ibig sabihin, kumisan, lalo na sasabihin ko doon sa aking apong lalaki, nako, nagpapatalo ka na naman sa devil. Sabi ko, hindi ikaw yan. Sabi ko sa kanya, sabi ko, kasi matanong yung apo kong yan, nagtatanong sa, Lolo, talaga bang may mga bad spirit? Ganon, ganon. So, hindi, kinukwentuhan ko siya. So, yun po isang bagay na binabago pa rin ng Diyos sa akin, yung self-control. Kasi kumisan, sa sobrang busy na ginagawa natin, okay na concentrate tayo, tapos biglang may manggugulo. Okay, so yun ang inano ko. Imbis na pagalitan ko, sasabihin ko, nako, nagpapatalo ka na naman sa bad spirit. Sabi ko, hindi ikaw yan, bad spirit yan. So, yun yung isang bagay. Kasi kumisan, pag nag-flare up ako, medyo magtataas na ako. Sabi ko na may ginagawa si Lolo. So, so yun. So, alam ko may babaguhin pa ang Diyos, especially
Alam naman natin hindi kasi titigil ang kaaway na guluhin yung buhay natin. Pero praise God sa bunga ng Espiritu. Kaya nga sabi ko, Lord, wag sanang mahulog yung bunga ng Espiritu sa buhay ko sa araw na ito. Okay, so yun lang po. Sabihin, para lang sabihin na hanggang ngayon, nagkakamali, medyo nagkakasala tayo. Pero praise God for the Holy Spirit na patuloy na nagbibigay sa atin ng kakayanan para mapagtagumpayan yung mga bagay na yun. So yun lang po. Kasi yung, what changes do you like God to Ay, make in you? ayun na po si Ate Flora. Yung po, mag-share lang po ako. Yung dati po, yung prayer ko, yung para sa sarili ko, para sa pamilya ko, kung ano yung wala kami, yung mga finances, yun po yung mga ganun. Pero ang binabago po sa akin ng Lord is yung how to pray for others. O, una po dyan yung daughter-in-law ko. Pwede ko sabihin, hindi ko naman dugo yan, hindi ko naman anak yan. Pero ang tinuturo ko sa akin ng Lord is to be more prayerful, no longer to be selfish, no longer to be always of my own interest, but also for the needs of others. Saka po yung sinasabing, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love your neighbor as yourself. And ang totoo po nun, even in my prayers, I am so selfish that I love myself so much. So, yun po yun, sa pag-join ko po sa mission na kami po ay nag-evangelize sa iba't ibang Gulf countries. Even in Oman po, pupunta po kami. And then, God taught me na although namamasahe po kami sa aeroplano, nagbabayad ng visa, just only to share the gospel of Jesus. And that's the way already God taught me how to love my neighbor po. And at work naman po, alam niyo naman po dito yung mga Arabo po ay umuupo lang po sila. Yung bang mafe-feel mo yung discrimination. But when time comes na ganun po, na hindi po sila nagtatrabaho, I start to pray na hindi ko titignan kung ano yung dapat nilang gawin, hindi ko sila aawayin, hindi ko sila papatulan, kundi pag-pray ko po sila na one day makita po nila si Jesus sa buhay ko. Kung sa ganon, matutunan din po nila yung totoong Savior na the Lord Jesus Christ whom I worship. Ay, siya po talaga yung totoong Savior of the world by the lifestyle that I am having, loving them as my neighbor po. It's not easy, but the Holy Spirit is so powerful na always convicting me to pray for them, for their salvation. And that I'm not here only for the sake of money, but para po makilala nila ang totoong Diyos sa buhay ko po. And that's the way God is teaching me how to love my neighbor as myself. Yun lang po. Next po. Ako po ako'y nagpapasalamat. Sensya na. Ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon. Alam natin kapag may dalawa kang bata, ang isa ay 4 years old and then 11 years old, andun yung magkaiba yung estado nila. Salamat sa Panginoon, bagamat kung si Pastor Paul ay napipigilan niyang sumisigaw, iniiba yung ano niya. Ako naman po, napapasigaw ako talaga. That is the reality. But I thank God, sa sigaw naman yun, yung pa rin pagmamahal pa rin ng Diyos ang siyang may papakita uh, to to discipline them, to teach them, to guide them. Sometimes sa akin, hindi siya nahuhulog yung bunga. Bagkus yun ang mas lalong magpapahubog sa akin upang paano kung may papakita yung pagmamahal sa akin dalawang mga anak. Kaya salamat po sa Panginoon. Being a Christian is not is truly hard, but magiging hard lang talaga kung hindi tayo, kung hindi ako magpapasakop sa Diyos.
Kaya lagi kong dinadalangin sa Panginoon, give me more patient, give me more kind, and hopefully, hope sa Kanya para sa aking mga anak dahil their futures belong to Jesus. Their futures belong to God. So I need to teach them the way that they should to be para sa kanilang paglaki, hindi nila talaga ito makakalimutan. So, yun lamang po mga kapatid. Sino pa po? Kaya ako nagpapasalamat po sa Diyos. Ayan, si Ate Pinet. Para makapag-ano na po siya. Ate Pinet, makapag-share naman, lalo na sa kanyang mga apo. Chikiting. Amen. Sa mapagpalang araw at umaga po sa atin pong lahat. Praise God at sa napakamabiyayang devotion po natin. Yung topic natin, it's sasabihin kong ano hindi ito kahit na ang basehan is yung kwento noon pa in the past, kwento ni Augustine, na matagal nang nangyari, pero yung message talagang hanggang ngayon sa ating panahon ay makaka-relate tayo. Kasi nga itong ongoing work ng Holy Spirit sa buhay natin bilang mga Kristiyano, yung transforming, 'di ba? Yung transformative power ng banal na espiritu na kung sa buhay lang natin, saganang atin, hindi talaga natin kayang gawin eh. Ah, Kuminsan nga, kaya yung marami, di ba? Marami talaga yung mga Kristiyano, o sabihin na nating mga tumanggap sa Panginoon, after a while, hindi na sila nakakapagpatuloy, nawawala kasi ah, yun nga, it takes the power of the Holy Spirit para tayo ay makapanatili. Hindi talaga natin kakayanin kung tayo lang. So, para po sa akin, madami pong binago ang Panginoon at patuloy na binabago mula nung ako ay tumanggap kay Jesus. At lahat, yung mga pati yung sa pag-iisip, pananaw sa buhay, maraming nabago. Yung mga priorities, ah, ang isa sa talagang napansin ko sa aking sarili nung patuloy na hindi nga ito nangyari instantly, katulad nga ng sabi ni Pastor Paul, hindi madaling nangyayari kasi it takes time. So sa akin po hindi ho instantly na nabago yung aking yung mga priorities, yung ano na yung mahalaga sa buhay, 'di ba? So I think it also goes with yung pagiging mature mo bilang Kristiyano, yung maturity mo bilang isang Kristiyano. Na yun yung napansin ko sa sarili ko, yung mga priorities ko sa buhay na bago at patuloy na binabago ng ating Panginoon. Ano ba yung mahalaga? Dati po kasi ako masyado akong materialistic. Ayan. Nung unang dumating po kami dito sa UK, hala, sige, dahil syempre siguro yung mentality na yung mindset na wow, marami kang pera, ganon, yung sweldo mo malaki, hindi katulad sa Pilipinas. So parang walang katapusan, gastos, gastos, gastos. Yung parang lahat kaya mong bilhin, yung ganon. And kasama doon is syempre andoon yung pagiging arrogant, hindi ba? Yung parang, ganun, o sige, kaya ko yan. Ayun, pera-pera lang katapat niyan. Yung pong mga ganun mga mindset. Pero talagang yun po yung, pinagpapasalamat ko sa Panginoon na talagang binago niya sa buhay ko. Kasi napakahalaga pala na na yung mamuhay ka lang ng yung bang, yung hindi ko naman sabihin simple living. Yung bang parang, kasi sinubukan ko yun sa buhay, sa sarili ko eh. Habi ko, pwede naman sigurong, mamuhay ka lang ng
komportable. As long as komportable ka, hindi mo na kailangan yung sobrang-sobrang mga luho-luho. Yung mga ganon. Kasi yung unang pagdating ko sa dito noon, ayun yung mindset ko, yung, yan, kaya kong bilhin yan. Sige, mga designer, kung ano-ano. At talagang overtime, tinuruan po ako ng Panginoon. At dumating ang pandemic, na yun yung biglang, sabi ko, oo nga no Lord, kako. Ngayon, lahat naka-lockdown, hindi ka naman makalabas. Oo nga't marami kang magagandang gamit. Sige, hindi mo naman hindi mo naman maipakita kasi nakakulong ka, 'di ba? So sabi ko, oh nga no Lord, parang ano ba tong mga to? Parang wala naman palang mga kwenta tong mga to. Hindi naman sa ayaw, yung mga parang hindi yun yung hindi sumisentro doon yung buhay mo, hindi yun yung mahalaga sa buhay. Kasi pwedeng-pwede palang mabuhay ka nang wala naman yung mga yun. Ganon. So, yun po, yung talagang ipinagpapasalamat ko. Kasi nakikita ko na sa sarili ko kasi ngayon, kahit na may mga nakikita akong ganon, used to be kapag may nakita ako, gusto ko ding magkaganyan, kayang-kaya ko yan. Mga ganon, mga mindset. Diba? Pero ngayon parang ang Panginoon mismo yung nag-alis ng gano'n. Na kasi kung ako lang, kaya sabi ko kanina kung ako lang, hindi ko kaya yon. Kasi yun, yun ako eh, the old me. 'Di ba? So, ngayon, parang yun ang nawala. Tataka nga ako, sabi ko, Lord, sabi ko, pwede naman pala na walang ganun. Yung simple lang, so komportable ka, alam mong lahat yung basic needs mo, nakakatulong ka sa kapwa mo, nakakasunod ka sa Panginoon. So, yun po yung napakagandang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. At alam ko marami pang gagawin and open. Ang ano ko lang is, sige Lord, okay, sige lang, yung ano man ang gusto mong baguhin sa akin, ah, I am allowing you to do that. So, yun po, andun po yung kagalakan at kapayapaan. Maraming salamat sa Panginoon. Thank you po. Amen po. Salamat po. Amen. Thank you. Kung sabi po ni kapatid na Bebs, relate much. Sige po. Kapatid. Lalakaw na po tayo sa ating pong mga panalanginan. At bago tayo po tumako po roon, makakapakinig muna po tayo ng magbuli-buli muna tayo sa kanyang salita sa araw pong ito. Ating pong ipikit muna ang ating pong mga mata at ating pong pasalamatan o damhin ang kanyang banal na presensya.
captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power. Muli, salamat sa isang bagong araw na na kayo po ang Diyos na ang patuloy na nais sa amin ay mabago kami patungo sa katuparan ng inyong kalooban para sa bawat isa sa amin. At yun po ay tunay na maipakilala ninyo sa sanlibutan ito na kami nga po ay mga anak ninyo. So Father, we continue to admit in front of your throne in heaven na meron po kami mga pagkukulang, pagkakamali, at yung mga bagay na yun minsan kinakasangkapan ng dyablo para kami ay akusahan sa harapan ng inyong trono ng biyaya at habag. Kaya nga po Ama, salamat sapagkat sa tulong na yung banal na Espiritu, patuloy po ninyo kaming binabago. At hindi lamang po kami Ama, kundi ito po ang inyong naisin sa buong sangkatauhan. Kaya Ama, sa ganitong diwa, tinataas po namin sa inyo ang inyong katawan dito sa lupa, Panginoong Jesus. The body of Christ, the church, na kasangkapan ninyo po ang lahat ng bahagi ng iyong katawan, whatever denomination, whatever religious group, Father God, as long as we believe that Jesus Christ is the Son of God, and we believe that there is the Holy Spirit na kumikilos sa aming mga buhay kasama ng Ama, magkaisa po kami na isulong ang pagpapalaganap ng inyong kaharian dito sa lupa. Alam namin Ama, for so many years nagkamali po kami sa focus ng church. Ang naging focus namin, dalhin ang mga tao sa kalangitan. Tama naman po yun Ama, sapagkat yun po ang first step for us to experience your kingdom here on earth. Pero Ama, hindi naman po lagi yun ang message ng church. Salvation, salvation, salvation. But it should be the fulfillment of your will in heaven to be here on earth. Katulad nga po ng tinuro ng panalangin ng Panginoon Kristo, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So Ama, alam namin yun po ang focus ng church, na ang mga anak mo gawing mga representative mo po dito sa lupa. Bilang anak na kami ang mamamahala sa sanglibutang ito. Kaya po napakalaki po ng aming tungkulin na palaganapin pa ang iyong kaharian dito sa lupa. Yes, we will preach about Jesus and we will talk about how your kingdom works in heaven, that it should be working here on earth. Na yung pamamahala mo po dyan sa langit, maranasan po namin dito sa lupa. Kaya mahayaan po ninyo na katulad po nito, itong platform na to, we belong to different groups, Father God, pero pinag-iisa nyo po kami. Pinagsasama-sama nyo kami para mamagitan, para ang iyong kalooban sa langit mangyari po sa aming pong buhay dito sa lupa. At salamat sapagkat nagtatalaga na po kayo ng mga tao na tunay na kakasangkapan ninyo para yung kalooban nyo dyan sa langit mangyari sa lupa. Katulad po ni President Donald Trump. Salamat Lord, hindi pa po siya na-elect. Pero nagdedeklara na siya ng mga bagay na inilagay nyo sa kanyang puso na mangyayari. Na tunay po Ama na sa Amerika, sabi niya, there are only two sexes in America, men and women, no third sex. At alam namin Lord, malaki po ang effect nun, hindi lang po sa bansang Amerika, kundi sa buong sanlibutan. Sapagkat kung ano po ginagawa ng Amerika, ginagaya lang po ng ibang bansa. So Father God, we know it will also affect the church. Kaya nga po Lord, we foresee a revival in the United Methodist Church. Kasi hindi na rin po sila susunod sa takbo ng mundong ito. Because maniniwala sila
that there are only two sexes, Father God, men and women. Kaya salamat po sa lahat ng bagay. Lord, you are truly in a business of changing things. Binabago ng tao pero babaguhin nyo para ang matupad ang inyong kalooban sa langit, maranasan namin dito sa lupa. Salamat po sa aking mga kapatid na nakasama ko po sa panalanginan. Sa umagang ito, dalangin po namin that every day of our lives, we will just continue to declare and to continue to believe that you will change us day by day from glory to glory until we become like Jesus Christ our Lord. Yung likeness mo, Panginoon, na nilikha mo sa tao, bababalik sa bawat isang patuloy na nananalig at nananampalataya sa inyo. So Father God, salamat po muli. Kayo po manguna sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, kasama po ang iyong banal na Espiritu. Para po sa inyong kapurihan, Ama. Amen, amen, amen. Mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, the fellowship of the Holy Spirit be with us all, even as the God of hope continues to fill us with His joy and peace while believing in Jesus Christ, so that our hope will abound through the power of the Holy Spirit. And Father and brothers and sisters in Jesus Christ, I declare that you will all prosper and be in good health, even as your souls prosper. Amen, amen, amen. And let us declare, mga kapatid, bago tayo maghiwa-hiwalay, blessing to one another through God's word from number 6:24 to 26. The Lord bless you and Bless you and keep you. The Lord, Lord make His face shine upon you and be and be gracious gracious to unto you. you. The Lord lift up His countenance upon you and give and you peace. Give you of God. peace. Shalom of God, Nothing missing, nothing nothing broken. broken. The Lord. Amen, amen, amen. Amen. amen and Amen. amen. Everyone. Maraming po salamat, Pastor Paul.